Good morning mga boss, welcome back sa channel ko. So andito na naman tayo ulit sa aking maliit na backyard. So nakakuha na ako ng live foods kanina mga boss. So ngayon is lilinisin na natin tong live foods. Kaya samahan nyo ako, let's go! Ayan na, so ito na yung mosquito larva na nakuha natin kaninang umaga. So ngayon is magpapakain na tayo mga boss. Kaya samahan nyo nako sa ating update ngayon. Let's go! So gamit itong ating maliit na fish net mga boss is magpapakain na tayo ng ating mga isda. So dito muna tayo sa kabilang side. Ito yung mga 24K mollies pa rin natin. Amazing! Ayan. So medyo malalaki na mga boss. Amazing! So wala pa akong nakikita ang fry. So hopefully is in the next few weeks is magkaroon na ng fry dito sa ating 24K molly na tabs. Ayan. Kung kita nyo, napaka-liksi talaga nila mga boss at ganang kumain. Ayan. Amazing! So nag-hope ako by future weeks na magkakaanak na sila. So dito naman sa ating guppy tank, ayan. So mayroon pang konting dambo na natira mga boss. So dito sa kabila, ayan. So hindi naman pwede mga boss na sobrang daming mosquito larva ang ipakain natin sa ating mga isda. Baka kasi ma-overfeed at malaki ang chance pag nag-overfeed ka is mamatay yung isda natin. Ayan. So estimated amount lang ang kailangan mga boss. So dito naman sa tank ng ating mga Dumbo Air mga boss, syempre papakain nila natin sila ng mosquito larva. So hindi naman masyadong madami yung nilagay natin mga boss para talaga makaiwas sa overfeeding at mamatay ang mga isda natin. So ayan. Amazing! Kita nyo itong mga rep tab ng ating mga guppies is konti na lang yung natira mga boss kasi nakapag-harvest na tayo doon. So sa mga nagtatanong na subscribers natin, yung mga nag-comment at nag-PM sa akin mga boss, is hindi ba daw delikado na pakainin ng live foods, especially ng mosquito larva, yung mga guppy, molly at swordtail natin, lalo na yung mga live bearers madalas mga boss. So maraming nagtatanong sa akin kasi yung mosquito larva daw is masyadong malaki at baka hindi daw kayang kainin ng mga fry natin. So based on my experience mga boss is ayos lang naman sa akin kasi hindi naman masyadong madami yung binibigay ko mga mosquito larva sa aking mga isda. So estimated amount lang at hindi naman araw-araw yung pagpapakain ko ng live food sa ating mga live bearers mga boss, kundi every other day lang mga boss. Kasi tulad ngayon na nagpakain tayo ng mosquito larva, so bukas mga boss is pellets naman yung ipapakain natin. So yung pellets na ginagamit pa rin natin mga boss is yung PO1 na mabibili sa mga aggregate supplies mga boss. So tulad nito sa nakikita nyo, konting amount lang or estimated amount na sa tingin nyo is kayang ubusin na inyo mga isda mga boss. So yun yung importante. So ganito lang yung routine ko every morning mga boss. Kung makakuha ako ng live foods is nagpapakain ako ng live foods. At kung hindi naman, tulad ng uulan ng umaga mga boss, is
pellets lang yung pinapakain ko. So, meron talagang cycle ng feeding. So, kapag nag-straight naman ako ng live foods mga boss is pakonti-konti lang yung binibigay ko sa ating mga isda hanggat kaya nilang ubusin mga boss. So, hindi kailangan na masyadong madami kasi para makaiwas rin tayo sa overfeeding. Yeah, boy! Lalo na doon sa mga customers ko sa Ampayon Public Market mga boss. Usually ang concern nila is yung pag-overfeed gamit yung pellets. At usually na yun nangyayari mga boss kapag tayo ay bago pa lang sa fish keeping. So that's a normal problem na makakaharap natin mga boss. Kahit ako dati is dumaan din ako sa mga ganyan. So ito mga tinuturo ko about sa live feeding ng ating mga isda is isa ito sa mga techniques na based sa aking experience mga boss. At sana is in the future makatulong sa inyo kung gusto nyo ring magkaroon ng backyard fish farm. So ito is maliit ang scale lang itong atin mga boss sa ngayon, and in the near future sana is lumago pa yung farm natin. So yun yung goal natin mga boss, ultimate goal in the future. Sa ngayon is ito na lang muna yung i-share ko based on my daily experiences mga boss. At sana is makatulong talaga ito sa inyo mga boss kahit sa maliit na paraan lang. Excuse me. Oh. Excuse me. You like rainbow fish na? Rainbow fish? Zebra man na, zebra. No. You got rainbow fish. She got rainbow fish. All of that is rainbow colors. That's a rainbow fish. That's got all the colors. That's a rainbow fish. A rainbow fish. How my rainbow fish? All colors. Blue, yellow, green, red, orange. Excuse me. Eating worms. Fish like worms, Papa. Fish is like worms. Fish like worms? Yeah. Worms is like meat. Kanailan ang breakfast. Yeah, and fish is so fast. And then the T-Rex is like fast. T-Rex can fast. T-Rex? Kaya maabot ng T-Rex? Dinosaur man ang T-Rex. Oh, dinosaur comes to T-Rex. Right? No, T-Rex meat. T-Rex can count meat. Wow, fish is awesome. Fish is awesome. The fish can fast. Ha? Fish fast. Say fish pass. Be fast. They eat fast. They eat fast. They are fast. So there are smart eating worms. There are smart eating worms. Eating worms. Let's go. You love worms, Day? No, maybe the ant eats the worms. Fish Excuse me. eats the worms. There's more right here. There's more. I told you it's more. Huh? There's
There's only 2 left. Eat the worms. Only one more. Eating a fish. Let's go. No, wala pa isa. Huh? There's only one more. Eating the worms. Good. Bye-bye. Bye. So, ito yung routine ko mga boss every morning. So, kung anong live foods yung makuha natin everyday mga boss is hinahati-hati ko lang sa aking mga isda para lahat ay makakain ng live foods. Kasi alam naman natin na ang live foods ay isang sa mga pagkain na mayroong malaking protein content. Ayan. So, nakatulong talaga ito sa ating mga isda mga boss. Ibutang ni Papa.